Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is February 15 and it is exactly 7:20 in the morning. Blessed Sunday po sa inyong lahat mga kabarangay. Meron po tayong mahalagang legal at technical na pag-uusapan. Nais po nating balikan yung Republic Act 12232. Sapagkat, uunahan ko na kayo, no? Dapat nag-back to zero lahat. Yan po. At may isa pa dapat termino. Yan po yung dalawang topic natin ngayon. Dapat meron kayong back to zero. Hindi dapat kayo, yung mga third termers na tumatakbo ng last term, dapat lahat ay back to zero from first, second, and third termers. At yung isa naman topic, ganun din. Dapat may isa pa ring termino. Pero unahin natin yung back to zero. Sapagkat meron akong napanood, yung po yung isang isang COMELEC officer or DILG officer. Pasensya na kayo, no? Sa reels ko lang po nakita and magandang-maganda po yung diskusyon nila. Kasi may isang kapitan na tumayo at nagsabi na because this is a new law, kasi maiksi lang po yung reels na yun eh. Pero naiintindihan ko po yung gist, yung pinaka-topic po nila. Sinabi ng kapitan, because this is a new law, dahil ito ay bagong batas, dapat fresh mandate lahat. Ibig sabihin ng fresh mandate, dapat back to zero lahat. At ang paglalabanan namin sa November 2, 2026, fresh mandate lahat, 444. Ano ho ba? Kasi ang present na batas ngayon, yung mga last termers hindi na pwedeng tumakbo at yung first and second termers, kung manalo, 4 na taon na sila. Kasi may fresh mandate na sila. So, ang sabi naman ng, again, di ako sure kung COMELEC officer o DILG officer po yun, ano. Sinabi po niya na, may maganda yung tanong. Kaya lang, ayon sa statutory construction na palagi ko po sinasabi sa inyo, statutory construction means pag-intindi sa batas, wala daw express na nakasabi na dapat may fresh mandate sa batas. Republic Act 12232, dapat nakalagay doon, everyone will start back to zero. Wala ho nakalagay doon. Ano sinabi ko sa inyo? Expressio unius exclusio alterius. Hindi ho ba? Pagka hindi sinabi ng batas, di wala. Okay. Pero, meron talagang punto yung kapitan sapagkat hindi naman pwede po na retroactive ang batas. It is constitutionally mandated that all provisions of the law must be progressive. Di ho ba? Kaya ibig sabihin ng progressive dapat ang tinitingnan nila yung future. Hindi dapat pinarurusahan o naapektuhan ang mga nasa past. So, anong ibig mong sabihin, Kags Butch? Ibig naman sabihin yan, hindi nyo naman alam noon pa na magkakaroon ng batas regarding term setting na maaapektuhan kayo. Bakit kayo naapektuhan? Sapagkat, parang pinarurusahan ngayon yung mga nakaupo na porket binigyan namin kayo ng 4 years, hindi na makakatakbo ang third termers. Last term na yung second term. At yung first term, makakadalawang termino pa. Pero in effect, retroactive yung batas. Kasi kung sasabihin, kagaya ng sinasabi ng kapitan na yun, sana mag-comment kayo kung sino yun, kung nakakakilala na gusto ko siyang interviewin. Dahil maganda talaga yung punto niya. Fresh mandate na to, bagong batas to. Which, kung dadalihin natin constitutionally, all laws must be progressive, dapat binigay mo lahat sa first, second, and third term ninyo. Yung 4 na taon, pagkakataon makuha yung 4 na taon sa 3 termino. That's it. Tama-tama yung sinabi ng kapitan. Well, ang nangyari, the Republic Act 12232 was declared as constitutional, which I disagree. At yun din nga ho, yung sinasabi ni Atty. Mac noon na retroactive yan kasi pinaparusahan mo yung first, second, third termers into achieving a fresh
mandate. Although hindi sinabi ni Attorney Makian noon, in effect, dapat progressive, dapat bigyan mo talaga ng fresh mandate yung mga nakaupo. Tama yung kapitan na yun. Pero hindi ko mo sinasabing mali yung DILG officer o election officer na yun kasi nga hindi expressly noted sa provision, hindi nakasulat sa provision ng Republic Act 12232 na meron sila dapat na fresh mandate. In fact, ang nakalagay lang doon, all third termers, this will be the last term, November 2, for the same position, di ba? Yun ang nakalagay eh. Okay. So, ang sa akin yan kasi, wag tayo kasing padalos-dalos pagka halimbawa gumagawa ng batas ang mga bossing natin sa taas. At tayo ay nag-aaway-away sapagkat merong mga technical at malalim na bagay na maaaring pag-usapan dyan after na makraft yung batas or kung hindi makraft yung batas. Kasi hindi naman masama magtanong. Ang nangyari kasi last year, ang nangyari, ay si Butch, Kagawad Butch, antay yan. Ayaw niya ng extension, di ating kakampiyan. And lo and behold, nakastigate po tayo. Tayo naging masama sa mga nakaupo. When in fact, ang pinaglalaban lamang natin ay ang karapatan ng mga barangay officials at buksan ng kanilang isipan. Hindi naman sa tayo yung nagmamayabang. Ang sa akin lang, looking back lang, buksan ang isipan ng lahat na meron pang mas maganda para sa inyo. At yun nga yung fresh mandate kung sinunod ng Republic Act 12232 na yun din naman yung sinasabi ni Attorney Mac. Ang masakit nito, nakastiga si Kagawad Butch at saka yun sa barangay tayo na pulo kami antay. Ang pinaniwalaan ng mga kapitan, majority ng mga kapitan at saka mga hagawad, yung mga vloggers na nagpupush na magkaroon ng extension na hindi naman nila nalalaman ang batas at hindi nila nalalaman ang trabaho ng mga kagawad at kapitan because simply, hindi naman sila kapitan, hindi naman sila kagawad. So ano nalalaman nila sa termino natin? So, mga kinampihan ng mga nakaupo. And then nakastiga si Kagawad Butch na lang. Hindi ko naman sinasabi lahat. Sinasabi ko lamang yun ang bali nangyari. Kasi pwedeng ilaban po yun, yung fresh mandate na yun. Yung bilib na bilib ako sa kapitan na yun. Dahil meron siyang lakas ng loob na magtanong. At tama yung tanong niya. Yun ang pinaglalaban natin. Na since this is a new law, bagong batas, Republic Act 12232, dapat yung mga nakaupo, labas dyan. Hindi dapat na apektuhan. Dapat fresh mandate because this is a new law. Hindi naman natin alam na magkakaroon ng 4 years Hindi natin alam na magkakaroon ng 6 years. Halimbawa, kung 6 years ang pumasa, o 12 years, o 21 years. Hindi nyo alam yan. Noong tumakbo kayo, noong 2018, hindi pa naman na-file yan. And then paparusahan kayo. Wala na kayong fresh term. Sasabihin na last term nyo, second term. First term, o dalawang termino lang kayo sa 4 years. Samantalang this is a totally new law na hindi nyo tinakbuhan. Ang tinakbuhan nyo noon ay 3 years. Now, pag sinabing, na-extend kami. Well, extension pwede yung progressive yun Hindi siya retroactive. Hindi kayo iniksian ng termino. Which leads us to my second point. Ito na yung pangalawa. Hindi umiksi yung termino ninyo. Pero, ito yung sinasabi ko noon. Dapat natuloy yung 2025. Bakit? Tayo ay nagba-backtrack lang Kasi may sasabihin ako sa bandang dulo na maganda. Bakit dapat tinuloy na lang yung 2025? Because kung natuloy yung 2025 last year, 1 year lang naman nadagdag sa inyo. Pinangako sa inyo nung una. 8 ba? 8. Tapos 6. Tapos siging 5. Sige, 1 na lang. 1 lang yung extension nyo sa totoo lang Tapos ginawang 4 years. Pero hindi kayo prospective. Retroactive ang ginawa. Mga last termers, wala na rin kayo Pero lang, kung kapitan bumaba ng kagawad, ayun, may fresh mandate kayo.
Pero hindi dapat gano'n. Fresh mandate kayo habang nakaupo. Okay. So kung natuloy yung eleksyon noong December 2025 at 2 years lamang kayo sa yung punto ko last year na hindi maintindihan ng nakararami at nagagalit sa akin, that would be considered as an interruption of service. Kasi 2 years lang kayo ang under the Omnibus Election Code, COMELEC rules, ang mga nakaupo sa barangay is 3 years, 3 terms. Pagka iyan, nabawasan due to hindi naman kasalanan ng mga nakaupo. Sinabi ng Supreme Court, ituloy yung eleksyon. Sinabi ng COMELEC, okay, ganito. Sinabi ng Kongreso, extension na ng 1 year. Wala namang kinalaman ng barangay officials dyan. So, bakit mo parurusahan ko? So, kung natuloy yon 2 years, last year, lahat dapat ng first, second, and third. Ang third termers lamang, dapat may isa pang termino. I think pati first, second, third, dapat may isa pang termino because that is considered as an interruption of public service. Dapat, pag may interruption alam niyo naman po yun, pag mayroong interruption of service, dapat may isa pang termino, pwede pa ulit tumakbo. Kagaya nung estilo dati na, 6 months to go, magre-resign ako. Last term ko ngayon. Noon pwede yun. Ngayon hindi na. Booking na ng COMELEC yung mga ganyan style. But then again, that was considered as an interruption of public service at voluntary renunciation of the office of the kagawad or the kapitan. Voluntary renunciation, nag-resign kayo, voluntaryo. Pero pag involuntary, na wala kayong kinalaman at umiksi ang termino nyo, that is considered as an interruption of public service, of term of service. So, maaari pa kayong lahat tumakbo ng isang termino. Yun lang man yung pinaglalaban natin last year. Pero nabulag lahat, extension, yay, Kags, buti nga sa'yo, mga bla bla bla, mga ganyan. Ang kinampihan yung mga vloggers na hindi naman kagawad, hindi naman kapitan, walang kinalaman sa mga ganyang termino-termino pinag-uusapan. They have no compunction of what it takes to be a kapitan o kagawad. Yan ang kinampihan. And so, nandito na tayo. And I think, sabi ko nga noon, unconstitutional yan. Pero nagre-report lamang po tayo noon. Dahil sa totoo lang, marami akong sakit na naranasan last year, nasaktan ako. Kahit na tumama-tama tayo sa bawat events na nangyari, pero marami mga kapitan at saka mga kagawad ang nainis sa akin. Which shouldn't be the case. Alam niyo bakit ang huling mensahe ko? Dapat magkaisa tayo. Kaya nga sa barangay tayo Kasi ang pinaglalaban natin lamang ay ang karapatan ninyo through legal means, yung technical aspect nito. Kaya, believe ako, buti na lang nakita ko yung reels na yun, dumaan sa newsfeed ko, yung kapitan na yun, saludo ako sa kanya. And kita nyo yung kapitan na yun nagsasalita, dapat may fresh mandate. Yung mga ibang kapitan, hindi na nakatungo. Bakit? Kasi lagi tayong nahihiya magtanong. Yung kapitan na yun, hindi nahiya. Tama yung ginawa niya. Lagi tayong nahihiya magtanong dahil kagawad lang ako o kapitan ka lang. Nahihiya tayong magtanong. Hindi masama magtanong. Hindi masama ipaglaban yan. At hindi rin masama kung wala kang alam, edi magtanong tayo sa abogado. Kagaya ng ginagawa ng show namin. That's why, nag-usap-usap kami and being the host o sa barangay tayo, tingnan na muna natin to kasi mag-sabbatical tayo. Hindi natin kasi alam yung panahon ngayon. Number 1, baka maging kandidato kami lahat. Pag kandidato ka lahat, you must resign for your position dito sa media dahil hindi papayagan ng network ang isa man tumatakbo na undue exposure nasa Omnibus Election Code. Kawawa naman si Kapitan, kawawa naman si Kagawad Mari. Kami naman ni SK May, wala naman kaming pakailam. Pero may pakailam kami sa karir nila. So, nakasabbatical, hindi namin alam. Second, tinigil na rin yung FB page na yan sa barangay tayo sapagkat ang nangyayari, kami pa lumalabas na masama. And yung mga iba na ginagamit lang yung mga content namin, iba pa ang caption dun sa ibig sabihin namin.
Dahil yun lang siguro napanood, ipo-post nila, minsan nakakapiko na. Marami kasi nagtatanong na, bakit yun ang sinabi mo? Ha? Wala kami sinasabing gano'n. Yun yung caption nyo doon sa ganitong page. Pansinin nyo yung mga page na yun at saka yung mga YouTube channel. Well, yung mga page na, wala naman silang mukha eh. Hindi natin kilala kung sino yung mga admin ng mga yun. Pero sa barangay tayo, kilala nyo kung sino ang mga naka-front. That's why sabi namin, tigilan natin, masakit sa dibdib eh. Pero sana magkaisa tayo this year. At sana ang concentration natin, ang focus natin, kasi magkakaroon na ng eleksyon. Sayang ang 4 years. Sayang ibibigay na oportunidad sa first, second termers na madadagdagan kayo ng taon sa inyong termino. Although dapat hindi ganun, dapat fresh mandate talaga. Tama yung kapitan na yun. Kung kilala niyo yung kapitan na yun, sana mag-comment kayo dahil nais natin siyang ma-interview. Titignan natin talaga. Kasi maganda yung kanyang punto. Kaya napabalik lamang po ako. Ang mensahe naman din kung magkakaisa tayo, mas marami tayong magagawa sa barangay. Kasi mas marami tayong may hingi sa nakatataas. Maliliit lang naman ang budget nyo eh. Even dun sa mga malalaking mga may budget, kulang pa rin. Ang population, 100 to 200,000. Paano yan? Excuse me po. So, that is the point I'm driving at. Kasi ang sinabi nga dati ni Yusek Martindinho, na ang barangay is the biggest ahensya, kung tatawagin mo siyang ahensya, pero hindi, pero it is the biggest unit of government. Kasi bawat distrito, bawat sulok ng Pilipinas may barangay. Ang problema natin, hindi tayo nagkakaisa. Tinitira pa natin kapwa natin. Samantalang pag inuuto na tayo ng mga congressman, ng mga senador, at saka bigla tayong maniniwala sa Supreme Court, na yung Supreme Court decision na yun, inabot naman ng dissenting opinion ng 5 to 7 ang laban. Ibig sabihin, close fight. Yung dissenting opinion, basahin ninyo. Nandun yung punto natin. So, kung magkakaisa tayo, alam nyo mga kabarangay, makakapag-elect kayo kagawad o kapitan na gobernador, makakapag-elect kayo ng senador kung gugustuhin ninyo. Magkaisa-isa lang. Sapagkat this is actually the biggest political party in the Philippines. Hindi aabot sinamang partido ng numero ng kagawad at kapitan at ang dala nating mando. Ayun ang siguro iwan ko mensahe ngayong linggong ito. Sapagkat ngayon, may bago ng batas at nandito na tayo, wala na tayong magagawa. Pero pag elect sa inyo at nakaupo kayo, it's high time na magkaisa po tayo para mas masilbihan natin ang ating mga constituents dahil sa totoo lang ang pag-asa ng Pilipinas ay ang barangay. Hindi yan nare-realize ng ating mga constituents o pinagsisilbihan. Pero kayo, kinakailangan ma-realize nyo dahil wala na tayong aasahan sa Senate. Lahat ng batas meron na. Yung ginagawa nilang anti-dynamite, subterfuge yan, smoke screen para lang matakpan yung flood control. Pero wala na rin silang batas na may ipapasa. Yung batas na yun, panguuto na lang eh. Wala na rin tayong maaasahan sa Kongreso. Wala tayong maaasahan kung anumang mga batas na pwede sa atin. No. Tayo na. Tayo ang kikills dahil tayo ang unang nilalapitan ng taong bayan. Tayo ang una at huli, umaga hanggang gabi, na makakapagsilbi mismo sa ating bayan. Kaya po, God bless po sa inyong lahat. Pasensya na ha. Dahil pag hindi tayo magkaisa, patuloy ang Pilipinas na lulubog. Kayo ang pag-asa ng Pilipinas. Maraming salamat po. And God bless sa inyo lahat. Oops. Wala, kailangan natin tumayo. Thank you.